Pambira naman itong si NBI Director Melvin Matibag. Di umano ha, pati itong asawa ni Senator Bato de la Rosa, inaharas na rin ngayong mga panahon na to. Anak ng Pedro Garapata, di na kayo nakontento sa pagwalang hiya sa Senado. Ngayon pati kamag-anak na nitong si Senator Bato at mga kaibigan tinitira nyo na rin. Anak ng Pedro. Nung isang araw, napabalita, di umano, isa sa mga malalapit na kaibigan nitong si Senator Bato, wala nang warrant. Di umano ha, lumalabas yung mga balita sa social media, pinapasok daw ng mga nagpapakilalang ahente ng isang organisasyon. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, join button, nandyan lang ho sa baba. Hindi na ho ito nararapat, mali na ho ito. Pero bago ho tayo magtungo dyan, unahin na ho muna natin itong kabalbalan na naman itong si Marcos Jr. Pambihira naman. Marcos says, no regrets running with Duterte, but fear Sara will undo his reforms. Palakpakan natin. Okay ka lang? Nasa obran na naman huwata ng singhot itong si Kuya. Anong iaando? Meron bang nagawa? Anong reforms na ginawa nyo, mga maleta? Pagdating sa infrastruktura, walang nangyari. Kung meron maaando itong si VP Sara, hindi dapat negative 15 ang iyong net satisfaction rating. Huwag mo na kaming paandaran. Sabagay, kung yung mga nakapaligid sa isang Malacanang, sinasabi nila, tama yan, Mr. President, yan lang kinakabahala namin. Baka pagka naupo si Sara, yung mga legasiya mo, biglang mo, ano mga legasiya mo? Pagdating sa infrastruktura, ano yung legasiya mo, Marcos Jr.? Pagdating sa peace and order, anong legasiya mo? Pagdating sa investors' confidence, anong legasiya mo? Presyo ng mga pangunahing bilihin, anong legasiya mo? Maliban sa pagpalo ng kulang-kulang na 62 ng dolyar, paglaganap ng illegal na droga, talamak na korupsyon, malamang sa malamang kung yun ang mga tinutukoy mong legasiya mo, talagang maaando yung mga yan. Walang nga talaga to, ang bira ka naman. Next. Hindi, kailangan ako kasi natin talakayin itong mga to kasi maya-maya Lunes na. Marami na naman ho tayo mapag-uusapan. Ito, meron hong post itong si Ma'am Kipi Chu, itong damit ni VP Sara, makahanap nga ng ganito. I'm fine. Happy birthday, VP. Happy birthday. Congratulations sa iyong positive 29 na net satisfaction rating. Palakpakan natin ito si VP. Kung kay Marcos Jr. negative 15, itong ating VP Sara na walang humpay ang paninira sa kanya at talagang pati flip-top MC talagang nakikisaw-saw na sa politika. Yan sinasabi ko sa inyo, kayo mga flip-top MC, kayo pasok na pasok. Siguro dyan sa flip-top, mahusay kayo dyan. Magagaling kayo mag-rhyme, di ba? Magaling kayo dyan Pero pagdating sa politika, hindi porket galit kayo kay Sara, galit kayo sa mga DDS, kakagatin na yan ang sambayan ng Pilipino. Tingnan nyo ngayon si M-Site. Nagkalitaw-litaw, aso pala siya ni Trillanes. Kaya di ko na binanatan Kasi sa ayaw sa gusto ng M-Site na yan, lalabas ang bantot niya. Yan ang problema. Pagka sabay sa hype lang. Sabay sa hype lang. Linatagan ng pera ni Trililing. O linatagan ng pera ng kung sino man. Bibigay talaga yan. Kasi yung pagsunod niya o paniniwala niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil lamang sa hype. Dahil lamang maraming taga-suporta itong si Tatay Digong, maraming followers sa social media. Kaya yung ibang mga social media influencer of MCA, sumusunod sila noong mga panahon na yun. Ginawan pa nga ng kanta pero dahil hindi naman totoo yung kanilang pagsuporta at yung kanilang prinsipyo, yung kanilang paninindigan, nung linatagan sila ng pera na galing sa maleta, naglundagan ho sila. Pati sa battle, inaway na si dating Pangulo. Ano ba ginawa sa inyo dating Pangulo Rodrigo Duterte? May nadamay. Nagkapilang kayo ni Trililing, sabihin mo, walang niya ka. Next. Ito na. Sabi ko nitong si Ping Lacson, siguro itong asawa ni Senator Bato nanghingi na ng tulong dito kay Pinky. Diba? Sabi niya, please, don't do this.
Aside from exposing your incompetence and intelligence work, harassing Senator De La Rosa's wife to track him is unprofessional. Trabahong tamad. Hindi nyo mahuhuli si Senator Bato. Kaya nga itong si John B. Cremulya nagmamakaawa na. Di ba? Nagmamakaawa na Senator Bato. Walang bantag. Walang saldico. Di ba? Walang Senator Bato. Kung itong si Pastor Kibuloy hindi sinaktan yung mga miyembro ng KOJC, hindi pinagsisira yung pasilidad ng Jose Maria College, pinaghuhukay, heartbeat, hindi na mahuli yan. Si Pastor Kibuloy. Doon natin nakita yung pagiging mahusay na leader nitong si Pastor Kibuloy. Ibibigay niya ang kanyang kalayaan, isusuko niya ang kalayaan para lamang maligtas ang kanyang kongregasyon, ang kanyang mga taga-suporta, ang kanyang mga taga-sunod, di ba? Yan ang mga leader. Pero itong leader na to, si Marcos Jr., anak na to kahit malamang sa malamang, kahit si Butod, kahit si Coca, kilalag lang niya. Pagdating ng panahon, makasurvive lang siya. Sa maniwala ko kayo siya, mga bangag nga mga merong tililing ang utak ng mga yan. O next, marami itong mga kababayan. O ito, sige Bocho Doro. Bawat scroll ko na social media, napapaganito na lang ako. Napapaganito na lang ako tayo. Ano na naman ba ito? Gibo. Oh, we have no choice but really to be resilient and to stand up against Chinese aggression. Magdeklara na kayo ng martial law. Oh, hindi gagana impeachment. Hindi gagana charter change. Oh, magguguloy na natin ang usapan para makapagdeklara ng martial law si Ma. Huwag nyo nang inuuror nyo naman kami. Huwag nyo nang patagalin. Diba, magdeklara na kayo ng martial law. Di wala pang masasaktan. Gusto nyo pa magkagulo dito sa region na to para lamang sa pananatili sa pwesto nitong si Marcos Jr. Huwag na tayo maglukuhan dito. O, hindi gagana impeachment. Hindi matatanggal si BP. O so magkaka-eleksyon. Paano mapipigilan ng eleksyon? Magtsatsa tayo. Term extension. Repasuin na saligang batas. Di ba? O hindi na mangyayari kasi sunog na yung balita. Ura-urada, nagpunta ng Japan itong magka-jamming na si Gibucho Doro at itong si Marcos Jr. O, para daw yung ating defense capability talagang pasiglahin. Anong nangyari? Ito na ho, regalo sa atin ni Gibucho Doro. We have no choice. Wala tayong choice. Ang mundo laging yes or no. True or false. Diba? Ang mundo hindi lang puro no. Hindi laging yes. Hindi yung no choice ka. Hindi. O baka sabi sa'yo ni Pete Hegseth, yan ang gawin natin. Wala ka lang binabantayan kita. Walang yaka Gibucho Doro. Yung pagkakamay-kamay sa'yo ni Pete Hegseth, yung pakita ko sa inyo mga kababayan, sabihin nyo sa akin dito sa body language nitong mga to kung anong masasabi nyo. Pero ako, masasabi ko dito talagang hawak ko tayo sa liig ng basang Amerika. Hindi naman siya pag-ano teka lang. Bear with me. Yan, sandali lang ho yan. Ito lang. Ito na. Oh. Tingnan nyo naman ho yung ano na yan, yung body language na yan itong si Gibucho Doro, nitong si Hegseth. Hinila yung kamay doon pa lang sa body language, makikita na natin kung sino nag-uutos at sino yung utosan dito sa picture na to Kawawa ang sambayan ng Pilipino tapos sasabihin mo kami, no choice. Hindi. Ganito lang yan, Gibucho Doro. Huwag nyo nang pahirapan ang sambayan ng Pilipino. Martial law na. Anak ng Petrang Garapata. At least, pag nag-martial law, alam namin martial law. Ngayon, hindi martial law, pero dating martial law. Diba? Tigilan nyo kami na sa kakasabi ng we have no choice. Hindi. Ang mundo, talagang laging may susunod ka sa asawa mo o hindi ka susunod sa asawa mo. Diba? Magagalit ka sa isang simpleng bagay o hayaan mo na lang lumampas. Kakain ka ngayon o mamaya ka nakakain. Lagi may choice sa mga bagay-bagay sa buhay, di ba? Pero yung kung sasabihan mo kami, lalatagan mo kami dito bilang Department of National Defense Secretary o Department of National Defense Secretary, nasasabi mo kami, we have no choice. Hindi. Ang laging merong diplomasya. Ang
gusto mong walang choice, yan ang choice mo. We don't have no choice. We have no choice. Yan ang choice mo. Na no choice tayo. Di ba? Pero marami tayong avenue na pwedeng puntahan. Diplomasya, di ba? Pag-uusap o kung ano pa man ang gusto nyong tawag dyan. Pero huwag niyo sabihin na we have no choice. Dahil lang yan sa hindi gaganang impeachment, hindi gaganang tsa-tsa, kaya magkakagulo na ho mga kababayan. Sige. Tingnan niyo ho mga kababayan ha. Hindi naman siya pag-ano. Kaya ako sinasabi ko sa maghanda ho kayo. Dahil itong mga hindi unpredictable ang utak nitong mga nakaupo ngayon dito sa administrasyon na to. Ang sinasabi ko sa hindi ko kayo tinatakot. Hindi ko sinasabi magpanic buying kayo, bumili kayo ng ganito, maganda kayo ng ganito. Base sa aking nakikita, sa aking payak na pag-aanalisa, magugulo ho ang usapan. Dahil diyan sa hindi mangyari-nyari na mga plano ng administrasyon itong si Marcos Jr. Meron pa ba tayo dito? Meron pa ba? O last na siguro to. O yung Nartates naman. Ubusin na natin. Pura bukas solid tayo sa ika nga pagsalansan sa mga kaganapan bukas. Ano na naman to kay Nartates? Nartates among top-rated government officials in nationwide survey. Bakit? Hindi siya COOPS. Hindi siya COOPS. Pero yung story nandyan, wala na. Sad-sad na naman. Hindi ko sinasabing tama ang ginagawa ni Nartates. Pero base sa mga pronouncement niya pagka tinatanong siya sa media, hindi pa bangag si Nartates. Hindi adik si Nartates. Nasa tamang kaisipan si Nartates. Okay? Dito sa administrasyon ni Marcos Jr., mula kay, ano pangalan nung unang PNP chief niya? Basta yung pinakaunang PNP chief nitong si Marcos Jr., diba? Hanggang dito kay Nartates, umabot kay Torre, Nartates. Si Nartates ang pinakaiga nga makikita natin na hindi adik. Kaya palapakan natin ang ating PNP chief. Dilipat naman ho tayo sa birthday ng isang 18 Marine. Ito parang natin. Happy birthday sir ha. Marami pa lang nagbe-birthday ng ng Mayo Mayo, tapos na pala tapos ng Mayo. Mayo pa. Dami. Happy birthday. Doon tayo sa birthday wish. Marin to, mga marin mo ito, 18 marin ito eh. Ito hindi nila ma-intimidate itong mga to, hindi nila matatakot itong mga to pagka gumagalaw to, pagka naglalakad to, grupo eh. No? Wish muna tayo, wish. Okay lang yung sa aking kalusugan sa aking pamilya. At lalo na sa ating pinaglalaban. Yung? Tuloy lang, laban lang. Salamat sa inyo mga brother. Ayos! Saludo sir ha. O siyempre, hindi naman maaaring hindi natin napasadahan itong mga punto de vista. Ang dami no? Grabe ho yan, natambak tong mga to. Hindi ko na na-segue yan kasi marami ho tayong tinatalakay. So ngayon, ay yarin lamang linggo ng gabi o lunis ng madaling araw, kung anong oras nyo mo pinapanood to, sulitin na ho natin. Ang usapin ho ng online voting ito, ha? O online participation sa ating mga mambabatas, ginagawa na ho pala sa House of Representatives. Di ba? Ginagawa na ho pala yan. Pakinggan natin to si Senator Ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa. Pakinggan natin tong si Congressman Marcoleta. Ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa sa House of Representatives. Tagal na pala. Kapag meron pong mahalagang batas na kailangan maipasa, ang mga kongresista ay maaaring bumoto through electronic platforms kung wala sila sa plenaryo. Andyan po ang pamamaraan ng text, SMS. Nandyan po ang Viber chats. Meron po kaming mga chat groups, virtual chat groups na kung saan pwede naming i-rehistro ang aming yes or ang aming no. Pwede rin po kaming tumawag sa Secretary General para itala ang aming Galing, boto. So marami pong pamamaraan para itala ang aming boto kahit wala kami sa Kongreso. Text lang, seryoso. Text lang. Okay na yun, text lang.
Pambihira naman oh. Kahit maging sa komite, pwede ka rin makiluhok sa committee deliberations. Kukunin mo lang yung virtual link or yung Zoom link, ay pwede ka nang sumali sa diskusyon sa komite. So ito po ay hindi na bago. Ito po ay nasasad sa aming House Rules na upon consultation with the majority and the minority, the House Speaker may allow virtual voting sa mga plenary voting at sa deliberations sa committee. Yun po, matagal na po yung video conferencing na yan at virtual voting na isinasagawa. Kahit na wala ng pandemya, ginagawa rin po nilang practice yan. At hindi ko po maintindihan kung bakit sa Senado hindi nila pwedeng isagawa ito. Pareho lang naman ang trabaho ng House of Representatives at ng Senado. Pareho lang silang gumagawa ng batas. Pareho silang bahagi ng legislatura. At kung matatandaan niyo po, nung nakaraang Kongreso, 17th or 18th Congress, ay naghain po ng resolusyon si then Senator Franklin Drilon at si Senator Ping Lacson para imungkahi ang pagpayag kay then Senator Laila de Lima para makilahok sa plenary deliberation sa Senado. Pero yan po ay nasa sa pagpapasya ng mayorya sa Senado. So hindi ko po maintindihan kung bakit noon ay minarapat nila na ito ay tamang mungkahi or hakbang. Pero ngayon, ito kanilang tinututulan. Pero kailangan maging consistent lang naman tayo. Dapat maging consistent lang tayo. Kayo talaga dyan eh. Dapat pa bang ulit-ulitin yan ni ano? Nakita ko na naman to si ano. Ma'am Juliana. Juliana Pariskova ha. Nakita ko na naman tong si ano. Malupit ito eh. Pasad nawala ako doon kay ano. Bigla akong nawala. Biglang nawala si BH. Okay lang yun. Di ba? Dalas naman mga sanay na kayo. Nakita ko lang to si Ma'am Juliana naano ko game. Oh. Sa totoo lang po, good news po ito. Good news. Dahil sa mga engot-engot po Yan. at mga bobo na walang alam sa integers, Yan, ay integers. mula sa negative 3, tumaas po Yan. ng negative 15 Integers. si Pangulong Bongbong Marcos. Good news po ito. Anti-clear yan. Good news yan. Yung mga walang alam sa integers dyan. Walang niya kayo ha. Kala nyo, hindi kayo lalatagan ng integers nitong si ano. Nitong si Ma'am Juliana. Ayun na nga mga kababayan, hindi na po pala natin papasadahan yung kay Atty. Riley Totorio. Dito na lang po tayo sa debate. Netong si Atty. Mark Tolentino at yung abogado ng mga biglaan. Ito na, panoorin natin mga kababayan. Media personality. Di ba, David pa lang talagang rock and roll na tong si Atty. Mark Tolentino. Let's go! Malupit. Atty. Kuya Mark Tolentino, palakpakan natin si Kuya Mark. Teka lang, nawala si Kuya Mark. Palakpakan natin. Okay. And former state attorney at the Office of the Solicitor General. Good evening, attorneys. Thank you for being with us tonight. Of course, it's a pleasure. In fairness, Mark, sa lahat ng DDS lawyer, ikaw ang nakakapink. Di ba? Bakit ka ba nakapink tonight? Baka lumipat ka na. Matutuwa siya si Atty. Falsis. Sabi niya ako na pinaka-cute. Ikaw pinaka-cute. Okay, this is gonna be... Akala ko traidor ka na. Sa grupo mo. But this is gonna be an interesting discussion. We have 4 lawyers from 4 different law schools. Now we have San Beda, UP Law, Ateneo, and San Sebastian. Siyempre, pinakamagaling dyan, Ateneo, ha? Wow! Sa Breda ang pinakamagaling, sa Menjola. Naku, isa lang ang law school, UP Law. UP Law. And before we go into tonight's issue, here's how the discussion will unfold. We begin with the opening. Let's begin with the legal backdrop. On November 25, 2025, the Supreme Court formally adopted the Fugitive Disentitlement Doctrine in Valacar Transit Incorporated versus Yanson Jr.
The doctrine essentially bars fugitives from seeking relief from courts whose authority they evade. So meaning, if you're a fugitive, you cannot actually go to court and file pleadings and questions issues relating to jurisdictions or what have you. Now, 6 months later, the doctrine is being tested in one of the most consequential constitutional controversies the country has seen. Let's start, Attorney Jen. From a constitutional law perspective, does the fugitive disentitlement doctrine apply to Senator Ronald Bato de la Rosa despite his pending Supreme Court petition? You have 2 minutes. Definitely. The fugitive disentitlement doctrine Yes, nasabi ko. Yung mga ganyan. Ala Leila de Lima. May driver ka rin ba, madam? applies to Senator Bato de la Rosa. Yan. First off, let us contextualize the definition Yan. who a fugitive Ito siguro pamangkin ni Luis to. is under our laws. In the case cited, Valyacar Transit Incorporated versus Yanson, the Supreme Court elucidated already that a fugitive is not only limited to an individual who after conviction flees to avoid punishment, but this also applies to a person who is after being charged flees to avoid prosecution or apprehension. So it's Yeah. settled already. Yeah. Senator Bato de la Rosa, under the eyes of the law, is a fugitive. Accordingly, the fugitive disentitlement doctrine squarely applies to him. What is this principle? Under the doctrine of fugitive disentitlement, a fugitive is not entitled to seek relief from the courts because he or she is in fact evading such judicial process Yeah. or legal accountability. Actually, this fugitive disentitlement doctrine, napakaganda ng rational nito eh. Napakaganda ng justification. Sinasabi ng Korte Suprema mismo sa Valyacar Transit Incorporated versus Yanson, ang purpose nito ay to persuade the fugitive to voluntarily surrender and to submit himself or herself to the court's jurisdiction. Because if not, if we will not apply the fugitive disentitlement doctrine to all the fugitives, this will violate the Equal Protection Clause of the Constitution, because this will mean that the powerful and the Ito pambihira talaga yung mausay ito. Lagi ko pinapanood to. So, DDH. Duterte Die Hard Haters. rich can flee freely, while the poor and powerless will be obstructed. Maraming salamat, Attorney Jen. Pambihira ka naman, hindi mo naman sinabi na ang sosyal mo magpaliwanag. walang pre-warning pala. Hindi ka nag-memo man lang, nagtupalakasan namin sige, dito. magtatagalog But that na ako. actually is an interesting insight from you, no? So ito naman, Attorney Mark, from a litigation and enforcement perspective, kasi nga abogado ka, at alam nyo, abogado ito ng SMNI eh. Kaya nga sabi ko, level up ka, nasa bilyonaryo ka na. Ha? So ang tanong, do you think, Mark, should the Supreme Court continue hearing Senator De La Rosa's petition regardless of his status? Or does the doctrine require physical submission before the court can act, or before the court can actually consider him a fugitive and therefore not entitled to seeking judicial relief? With due respect to the good counsel, Attorney Jen, Senator Bato de la Rosa, the principle of fugitive disentitlement is not applicable to him. First, yung question niya is constitutional issue of transcendental importance. First, about due process, about the sovereignty of the Philippines, about the enforcement of the ICC warrant. And second, yung fugitive from justice, kailangan kasi may legal and valid legal processes, meaning may legal and valid warrant of arrest. So sino ba ang mag-issue ng warrant of arrest? Very clear ang ating Korte Suprema. The one who will issue warrant of arrest, yung incumbent member of the judiciary. So sino yung incumbent member of the judiciary? Nandyan din sa ating saligang batas, judicial power can only be exercised by one Supreme Court and such lower courts established by law. Nandyan ba ang ICC? Hindi. May mga argument sila, 9851. Yung 9851, nakalagay doon na yung tinatawag na international humanitarian law. 9851, hindi nagbibigay or nag-convert ng ICC into a domestic court. ICC is a
treaty-based yan. Hindi naman yan nagiging batas o nagiging korte based on 9851, but because of the Rome Statute. Thank you so much, Attorney Mark. When we return, we examine the first major constitutional question. When does fugitive status actually begin, and who has the power to declare it? You're watching Abogado. Dami nilang pakana dyan Welcome sa back. ano na. You're still watching Abogado. Tonight's Dami nilang question: pakana. can Senator Bato de la Rosa still seek Supreme Court relief despite the fugitive disentitlement doctrine? Still with us are Attorney Jen Reyes and Attorney Mark Tolentino. The fugitive disentitlement doctrine is being tested. This time, in a politically charged setting that involves an ICC warrant, the Senate, and a long-running debate over how far the executive may go in cooperating or not cooperating with the International Criminal Court. Pretty interesting. Yes, and before we go into the legal test, a quick note on the approach that we'll have tonight. Because events continue to evolve, tonight we'll focus on the legal tests laid down by the Supreme Court. Because that doctrinal framework holds up regardless of where Senator De La Rosa is, what the executive Nako, umuulan na naman ho dito sa lugar natin. announces next, or how the Supreme Court ultimately rules. Attorney Jen, must the triggering warrant come from a Philippine judge after a finding of probable cause? Or can an ICC warrant transmitted through the Philippine Center for Transnational Crime already trigger fugitive status? So ang tanong, is De La Rosa, given the circumstances right now, is he already considered a fugitive and therefore not entitled to certain reliefs that should be accorded to him by law? Definitely. Because some argue that Gusto magtrabaho sa abogado nito, sa Billionaire News Channel. Kasi ayaw nila yung mga ganyan, mga pa-virgin magsalita. Gusto na balagbag, kagaya dito kay Attorney Edward Chico. Hindi pwede mga ganyan. Si Ma'am Karen Jimeno lang ang may karapatan gumanyan. it is imperative that a local warrant must first be issued by a local judge. And they are invoking Article 3, Section 2 of the 1987 Constitution. As a constitutional law professor for almost a decade now, under constitutional law, in construing or interpreting the constitutional provisions, we have the verba lehis rule. If the words of the Constitution ay malinaw naman at unambiguous, we must interpret it in its ordinary meaning. Moreover, if the law does not distinguish, we must not distinguish. Baka pilosopohin. Dapat Pilipinong judge lang yan or Pilipinong court. Ganito katalino ang mga framers ng ating Constitution. They did not state that it should be a Filipino judge or Sabi ko na pamangkin ni Luis Troy ito eh. They did not. Di ba? a local judge or Luis court Troy yan. because they are brilliant enough to harmonize Article 3, Section 2 with Article 2, Section 2 of the 1987 Constitution, which provides that the Philippines adopt the generally accepted principles of international law and it forms part of the law of the land. Dahil alam ng mga framers ng ating saligang batas na darating ang panahon na tayo as a member of the family of nations must recognize international tribunals processes, foreign states processes, and kaakibat na dito ang pag-i-implement ng ICC warrants of arrest. Another method of construing the Constitution is if it is not clear, if it is ambiguous, let us look at the intention of the framers of the Constitution, which I already mentioned. Had they intended that Article 3, Section 2 is limited only to a local court or a local judge, they should have expressly stated so. But they did not. The Constitution and international law are in cadence with each other. Hindi sila magkaaway. Thank you so much, Attorney Jen. Attorney Mark, was Senator Bato already a fugitive when he left the Senate around 2:30 a.m.? And that was back in May 14. Or does the fugitive status require something more than what happened on that date of him leaving Senate premises? Si Senator Bato de la Rosa is free as any citizen of the Philippines. Free siya. Bakit? When you say fugitive from justice, kailangan kasi may legal and valid warrant of arrest. Second,
kailangan alam niya constructively or actual knowledge siya about the warrant of arrest. But yung pang-apat na requirement kasi about fugitive, kailangan may judicial declaration na fugitive from justice siya. In this case, wala pa naman. In fact, pending pa sa Supreme Court. Ang pending sa Supreme Court, hindi lang pag-declare whether or not si Senator Bato de la Rosa is fugitive. Kailangan doon, ang issue dyan is about sovereignty of the Philippines. Ang issue dyan, due process. Ang issue dyan, enforceability of the warrant of arrest. Clear kasi, of course, I have to respect the opinion of the good lawyer here, but yung judicial power kasi, very clear sa ating saligang batas. Judicial power shall only be exercised by one Supreme Court and such lower courts established by law. Walang nakalagay doon ng Korte ng Estados Unidos, Korte ng Castilla, Korte ng China, o Korte ng ICC applicable. Especially, ang ICC, ang Pilipinas, hindi na tayo signatory ng ICC. Hindi na tayo kasama doon. And in fact, nakalagay po doon sa Rome Statute wherein the ICC was organized, may complementary rule tayo. Applicable lang yung ICC pag hindi functioning ang ating Korte Suprema, ang ating Korte, ang ating DOJ. In this case, very functioning. So, ibig sabihin, hindi applicable yung ICC na yan. Kasi we are still, Philippines, sa pagkakaalam ko, is a sovereign state. A sovereign state governed by Filipino, not governed by any foreigner or any international courts. Okay, thank you so much, Attorney Mark. And now we'll open the floor for discussion and we can talk about the other topics that have already been touched on. And of course, we can have a more in-depth discussion of those. Ako talaga, Attorney Ed, yung isang curious ako, yung fugitive. Kasi if we're talking about the fugitive disentitlement doctrine, then the premise would be fugitive dapat si Senator De La Rosa, yun ang category niya para hindi na siya makapunta sa Supreme Court. But who will declare? Like, I think I want to pick up from your point, Attorney Mark. Kasi nagsalita ang DOJ already declaring Senator Bato de la Rosa a fugitive from justice. And yet you cite also a requirement that under our laws, it should be a judicial declaration. Because fugitive from justice, hindi lang kailangan mere accusation, mere charges. Kailangan gusto niyang mag-escape. Gusto siya mag-escape based on a legal and valid warrant of arrest. Ang issue kasi dito, very clear. Whether or not enforceable ba ang ICC warrant of arrest sa Pilipinas? Automatic ba yan or dadaan ba yan sa ating mga domestic courts? Ang problema, nakalagay po sa ating saligang batas. Warrant of arrest can only be issued by the incumbent member of the judiciary. Bakit may nakalagay doon incumbent member of the judiciary sa 1987 Philippine Constitution? Kasi before 1987 Philippine Constitution, kahit general ka or aning official ka ng military, pwede ka mag-issue ng warrant. That's why, binago doon, incumbent member of the judiciary. When we say judiciary, back naman tayo sa judicial power. One Supreme Court and such lower courts established by law. So anong batas yan? Sabi nila, Republic Act 9851. Ang 9851 ba, nag-organize ba or nag-convert ba ng ICC into a domestic court? Hindi. Ang ICC, nag-establish yan, na-organize yan based on Rome Statute, based on a treaty, not based on law. Ang batas po natin, very clear. Only the Philippine courts can only issue warrant of arrest. Siguro, Karen, ang maganda dito, let's provide some context kasi. Kasi pinag-uusapan natin yung Valyacar Transit Incorporated versus Yanson Jr., which basically talks about etong declaration of a person as a fugitive and therefore and the disentitled siya. Kasi yung kaso na yan, ang nangyari kasi dyan, itong si Yanson Jr., several charges were actually filed against him. But even before they could actually serve the warrant, umalis na siya, pumunta siya sa Amerika. So the executing officer now, the executing officer now couldn't actually serve the warrant precisely because he could not be found. So ang rule kasi ganito po yan eh. Sa kabatiran po ng mga nanonood, ano? Yan, magaling kung ikaw, yan. Yan si Attorney Edward Chico, hindi siya kagaya ng mga pinklawan at dilawan ng mga abogado. Ito kahit na dilawan at alanganin, eh ano ho siya, parehas ho siyang kumilati siya ano pagpapaliwanag na ng batas, ha? Ayun kayong pagkakaintindi bilang abogado. Diyan naman tayo, kaya naman natin sinusundan yung mama na. Hindi siya kagaya ng ibang mga abogado masyadong bias. po ay may kaso sa korte.
at may information, dadali na ngayon yan sa court. So mag-i-issue ang court ng warrant of arrest. Ang nag-execute po niyan, yung executing officer. So sila mag-i-implement. Pag hindi ka nila makita, usually within 10 calendar days yan eh. So if they couldn't actually find you, yung executing officer, babalik po siya doon sa court na nag-issue ng warrant. And the court now, either motu proprio, meaning on its own, or upon motion, can actually judicially declare him, kumbaga officially declare him as a fugitive, and that's the only time he becomes one, and therefore, he is not entitled to seeking relief from the courts. Ang nagiging issue po kasi dito is this. The warrant of arrest, interestingly, is issued by the ICC, which of course is not the court that is contemplated when we talk about the Yanson Jr., the Vallacar Transit Doctrine. So, ang tanong, kung may warrant na ang ICC, kailangan pa ba ng judicial declaration na siya ay fugitive, kagaya na sinasabi ng batas? Or, and if the answer is yes, who would actually declare him a fugitive? Eh kasi ang nag-issue ng warrant yung ICC, wala naman siyang kaso dito. So yun yung pinagtatalunan ng mga abogado. And interestingly, both camps, apparently, na meron silang interesting na take. So siguro unahin ko na si Jen. Yeah. So how can we now harmonize the Vallacar Transit doctrine dito sa issue ng ICC warrant na hindi dumaan sa local judicial process? Yes. It is good to clarify, no? Vallacar Transit versus Yanson, one might argue that it involves domestic criminal proceedings, right? But let us not forget that the ratio decidendi, right? Ang spirit ng fugitive or ang definition ng fugitive under that particular case is the conscious evasion of lawful accountability. It did not exclusively state Ba't kaya ganyan mag-pronounce yung mga salita yung yung mga pinklawan, no, mga dilawan na abogado, no, si Luistro, si Leila de Lima, tapos dumagdag pa tong isang abogado na to. Pwede nyo naman lamanayan lang para kami mga abogado, di naman kami mahirap umintindigin sa mga pinagsasabi nyo na yan. Diba? Di ko naman sinasabi na na magaling tayo sa English, maintindihan natin kagad sinasabi. Kaya wala kayong wala kayong masyadong nahihikayat sa mga kababayan natin. Kundi kayong mga judgmental na ina-accent nyo naman, di naman maintindihan. that Bullshit na yan. being a fugitive is only concerned with the territorial origin of a warrant. Yeah. It did not even distinguish. But Hindi nga, remind lang kita, hindi porket malupit ka mag-pronounce, automatic, kapani-paniwala na at talagang sasakyan na sambay ng Pilipino yung mga pinagsasabi mo. Mas maigi pang kuhanin mo kami dun sa medyo malumanay at hindi ganyang kalupit na English para ika nga di ba katanggap-tanggap, pangmasa ba? Hindi ka pangmasa pang-oligarko yung tunog mo Parang nagpipresenta ka dun sa mga amon ni Ping Lacson the main thing is that the animating concern, the clincher, if you are a fugitive, is you are trying to evade prosecution or apprehension. And good thing, no, nabanggit ni Panyero, yung na hindi na tayo miyembro ng ICC, kaya wala ng jurisdiction. But of course, I presume that also Attorney Mark is also aware of our residual obligation under the Rome Statute. In fact, Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute Sinasabi provides ko, that residual despite obligation. the withdrawal of a state from the said treaty, the state is not exempted from its liabilities, which were incurred during the period that the state was still a member. Isa pa po, ayon sa Section 43 ng Vienna Convention on the Law of Treaties, ang withdrawal ng isang estado sa isang tratado, and in this case, the Rome Statute, does not impair the obligation of the state to comply with its obligation independent of a treaty. Dito na po papasok yung Republic Act 9851. Ito po ang ating sariling batas. Ito ang tulay natin sa international law when it comes to crimes against humanity. And Section 17 of Republic Act 9851 categorically provides that in the interest of justice, our relevant Philippine authorities, meaning the executive department, not the judiciary, can
surrender an accused person when during or with respect to crimes against humanity. Bakit ko nasabi na walang role ang hudikatura sa ano na ito, parte na ito? In a plethora of cases, the Supreme Court has been consistent that in international relations, ang presidente lamang po ang representative ng ating bansa. Pero siguro i-follow up ka lang, balikan lang natin yung issue kasi natin. Ang topic natin dito, yung fugitive disentitlement doctrine. Because if you look at the Valyacar Transit case, in fact, tama yung mga sinasabi mo na about residual obligation. You can definitely argue along those lines. But this is not actually the issue that we're talking about now. The issue that we're basically trying to determine now is whether or not he can actually be declared a fugitive. Because in the Valyacar Transit case, it was explicitly stated by the Supreme Court in that case, for you to be officially declared a fugitive, the court should actually declare you as such, hindi ba? And it could be done either through motion or on its own motu proprio. Ang problema kasi dito, this is not an ordinary case. This is a warrant that was issued by the ICC. Yeah. So ngayon, hindi natin makita si Bato. Di ba? Ang joke ko nga dito, nanghiram lang daw siya ng wig. Tapos ang problema, hindi niya sinole. Di ba? Tuloy si Marcoleta, hindi makalabas. Di ba? So that's just a joke. Di ba? So sabi ni Marcoleta, asan na yung wig na hiniram? So but the point is, tumakas siya, hindi ba? Ang problema kasi, wala tayong issue na tumakas siya. Wala tayong issue na blatantly he is evading arrest. That is actually clear factually. Ang problema lang, is he declared a fugitive now? Because the case, at least the doctrine provides that there has to be an official declaration. So who would declare him now a fugitive? Eh wala namang kaso locally. And can the ICC actually do that? So that's actually the main issue that we're talking about. And again, going back to what Attorney Mark said, that it requires a judicial declaration, Yes. which happened in the Villacorte case, where In there Vi- was a judicial... Si Yanson mismo. In Valyacar Valyacar. case kasi, kailangan na may valid and legal warrant Teka lang, of arrest. Valyacar. Valyacar. Nagagalit yung transit. Sinasakyan pa naman ng lola ko yung bus na yan. Valyacar. Yung Valyacar, kailangan valid and legal warrant of arrest. Okay. Yeah, Ang and, issue kasi and dyan, can the executive press conference, when they declared on national TV that Senator Bato de la Rosa is already a fugitive from justice, You know, is that yun ang- something that would suffice? yun ang view niya, but of course, still the Supreme Court na may power to interpret the law, to interpret international law or any other laws of the land. But kahit ano pang mga views mo dyan, ang Pilipinas, we have the obligation to, yung tinatawag, uphold our Constitution and protect our sovereignty. May mga international law, pag pinagsasabi dyan, ano pa mga law na yan, but still, ang ating saligang batas, ang still will prevail dito sa Pilipinas, hindi yung mga other international laws. And I guess to go back, because this also started from Senator Bato de la Rosa leaving the Senate premises at around 2:30 a.m. in the morning Freely. of May 14. Yung time na yon, bago siya umalis, few hours before that was when the President already also said on national TV that I did not order the arrest of Senator Bato de la Rosa and I told the NBI to stand down. So asking both lawyers and we'll answer quickly because we have to go on a commercial break. At that point, was he a fugitive from justice? No, he is not a fugitive from justice kasi walang valid warrant of arrest. May official statement ang ating presidente, the DILG secretary, and even the DOJ na hindi siya dapat hulihin. Pero At that mabilis point, lang. Attorney Jan, for you, Sige. at that point, yung 2:30 a.m. when he left, was he already a fugitive at that point? Yes, yes. Nakakalimutan nating banggitin na doon sa Valyacar case, no, versus Yanson. Ang sabi actually ng Korte Suprema, ang isang tao ay isang fugitive. Ang reckoning point noon ay from the moment that an information is filed before the court. A warrant of arrest is not necessary. Actually, yun ang nangyari kay Yanson. Wala pa siyang warrant of arrest, pero pumunta na siya sa Amerika. Pero may resolusyon ang prosecutor na mag-file ng information. So, Pero something that you're forgetting here is that by the time you have an information, at least under Yes, Philippine rules of court, it's because you've been notified of the charges Yes, against you. You've yes, had the opportunity to appear to also give your Yung may due principle, process na pwede ka mag-present ng side mo para either mag-proceed yon, yung complaint, into an information, or whether ma-dismiss yun, di for ba? yung Valyacar case, hindi applicable kasi with respect to Bato de la Rosa. First, wala namang valid information. Second, hindi naman ang Philippine prosecutor ang
issue ng resolution. So, hindi applicable yung principle na yan. Pero kasi ang issue kasi dito, if you look at the Valyacar case, ang ginawa kasi ng Supreme Court, binalik nila dun sa lower court yung kaso, pinababalik sa lower court para i-declare siya na fugitive. Because there has to be an official declaration nga. So, hindi naman natin issue whether or not Bato should be arrested now because that is an issue pending before the Supreme Court. And besides, meron nga two schools of thought dyan. Di ba yung kagaya na sinasabi ni Jen na, pursuant to RA 9851, we have the obligation and also the residual obligation to so arrest him. And besides, kung wala pang Supreme Court ruling, yung gagawin ng NBI in just the presumption of regularity, pwede lang arrestuhin. Pero sinasabi mo naman, hindi dapat arrestuhin dahil kasi walang jurisdiction. Yes. Hindi dumaan sa local judicial process. So hindi yan yung issue natin eh. Ang issue natin right now ngayon, can Bato actually seek relief in in the Supreme Pwede Court. ba siya pumunta sa court ngayon? And it keeps going back to Kung that fugitive question. na ba siya or hindi? Fugitive na ba or hindi? But because we've gone over time doon sa 6-minute discussion natin, we'll resume after our commercial Ayun, break. Coming up next, the heart of the controversy. If the doctrine applies, what happens to a constitutional petition that was already pending before the Supreme Court more than a year before any warrant was unsealed? Ayun na nga mga kababayan, kung gusto yung panoorin yung naging sagutan na yan, itong si Attorney Kuya Mark Tolentino dyan sa abogado sa Billionaire News Channel at doon sa abogado ng mga Pinklawan at Dilawan. Punta lang ko kayo dyan sa Billionaire News Channel. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.